Eto, simulan po natin dito sa sitwasyon ni Bongbong Marcos. Lagi nating napag-uusapan yung confidential funds ni VP Sara. O ito, sa tingin ninyo, magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Kasi nirereklamo nila yung 150 million na confidential funds ni VP Sara ng Office of the Vice President. Si Bongbong, ano sa tingin ninyo? Sige nga, lagay nyo dyan sa comment section. Huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Paalala lang po. Sa tingin ninyo, ilan? Lagay po natin. Magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Nasa 4.5 billion pesos pa rin ang confidential funds ng Office of the President ngayong taon na parehong amount pa rin kung ikukumpara sa 2025 budget. Ayan, kita nyo. 4.5 billion confidential funds ni Bongbong Marcos. At parehas dun nakaraang taon, 4.5 billion. Grabe. Billion. Confidential funds yan, ha? Confidential. Anong ibig sabihin yan? Hindi natin alam kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung yan ay pinambayad ng trolls. Hindi natin alam kung yan ay binulsa. Pagsamain mo yung 4.5 noong 2025, ngayon 2026, pagsama po na kung hindi natin alam kung ano yung magkano yung 2023, 24. Pero ito na lang, 9 billion agad yan. May control si Bongbong Marcos kung saan gagastusin. Yung ang nakaalat na para sa baha, nagastos pa saan, na ang daming nakatingin, ito pang confidential funds, free will kung saan niya gagastusin. Ang laki niyan. Bukod pa doon, sa panayang silip ng mga kalaban ni Bongbong Marcos, sa 150 million, hindi billion 150 million na confidential funds ni VP Sara. Kaya ako, pasensya na kung meron tayo talagang mga kaibigan na pink or mga dilawan na panay ang puna kay VP Sara, hindi kayo dapat nirerespeto. Mga animal kayo. Kayo mga pink dyan, tingnan nyo yung liderato nyo. Niloloko na kayo nitong mga to. Ayaw nyo kay Bongbong Marcos kaya kayo dilaw, di ba? Ayaw nyo kay Bongbong Marcos kaya kayo pink. Pero yung liderato ninyo, niloloko kayo, tinatarantado kayo. Hindi baling manakaw yung 44.5 billion. Basta masilip si VP Sara. Kaya ito mga lintik na mga pinklawan na ito, wala akong respeto dyan. Na-expose. Ngayong panahon ni Bongbong Marcos, ang daming na-expose na plastic na pink. Kayo ang pinaka-plastic sa lahat. Sa tingin ko, mas plastic pa yung pink kaysa sa pula. Kasi linis-linisan yung mga animal na yan. Kayo mga pare. Kayo mga pare na sumisilip pa dito kay VP Sara. Pambira naman. Ba't di nyo rin silipin si Bongbong Marcos? Di ba? Ako doon sa mga members ng Pinklawan o yung mga naniniwala sa Pink, papayag na lang ba kayong inuuto kayo ng mga leaders nyo? Di ba kayo may pinag-aralan? Hindi ba kayo nag-iisip? Papauto kayo. Ayon kay Budget Acting Secretary Rolando Toledo, sa kabila ng malamig na pagtanggap ng publiko sa usapin ng confidential fund, ang pinakamalaking safeguard anya rito ay ang pagsunod ng OP sa rules and regulations na ipinapataw ng Budget Department at Commission on Audit. And also, per our general provision, we need to report that to
House of Representatives and Senate at the same time from the Office of the President. So it will be monitored accordingly. Ang kabuuang confidential fund ng gobyerno for 2026 ay nasa 11.8 billion pesos ayon kay Toledo. So 11.8 ang bilyon ng confidential. Almost half kay Bongbong lang. Ang kasalukuyang usapin din tungkol sa umano'y bonuses ng mga mambabatas, itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto na nag-i-exist sa executive branch. Pagdating naman sa Kamara, nasa 38.6 billion pesos na lang daw ngayong taon ang budget ng lower house na nasa 12 billion pesos ang ibinaba. Gaya ng ibang kongresista, pondo para sa maintenance and other expenditures o MOOE din ang alam ni Recto na purpose ng mga allowance na ito. Samantala, nananatili umanong isa sa fastest growing economies in Asia ang Pilipinas dahil nasa 4.8 to 5% ang GDP ng bansa sa pagtatapos ng 2020. Kita mo kung niloloko pa tayo ng mga animal na to. Yung sinasabi ko kaya walang mangyari sa Pilipinas eh. Hindi nyo naman gustong ayusin. Gusto nyo lang linisin yung imahe ninyo. Umasenso pa ekonomiya natin. Anong infrastructure na nagawa ninyo? Ilang porsyento ang walang trabaho? Kada bagyo, kinakabahan tayo, mga animal kayo. Tapos umasenso pa Pilipinas. Iniiwan na nga tayo ng mga turista eh. Sa ibang bansa na sila. Alam nyo bang yung mga turista nagdadala ng pera sa Pilipinas? Nung panahon mo, Bongbong Marcos, bumagsak ang turista. Tapos sasabihin mo, umasenso Pilipinas? Anong kademonyohang lantarang pagsisinungaling yan? 5. Wala naman daw epekto ang kasalukuyang sigalot sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos sa ekonomiya ng Pilipinas at nananatili ring matatag ang koneksyon natin sa ekonomiya ng Venezuela. Para sa agenda, opinion ko lang. Mas maganda pa talagang mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Venezuela. Kuhanin nyo na yung mga adik na opisyal dito sa Pilipinas. Pahirap sa buhay ang mga yan. Tapos, isipin nyo, ang laki-laki ng confidential funds. Naghihirap ang Pilipinas. May naaatim nyo ba yung mga yun? Kung ikaw ay opisyal, naaatim mo yan. Wala ka na talagang konsensya. Nakikita mong Pilipino naghihirap tapos ikaw haya-hayang buhay. Pambira, oh. Next po. Ito po, pag-usapan natin. Dito, kitang-kita po natin, nanghihina na si Boying. Malapit na. Malapit na ito si Boying. Tingnan po natin. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top. Tingnan yung kalokohan to, no? Di ba? Yung NBI nagreklamo. Saan? Sa DOJ. Kaya kanino ba yung control yung DOJ? Di bago naman yung si Boying naging ombudsman, di ba siyang sekretary ng DOJ? Niloloko nyo kami dyan. Sino binibira dito? Si Villanueva at si Revilla. Alam naman natin, matalik na kalaban ng Remulla ang Revilla sa Cavite. Sa katunayan, maikukumpara natin ang Revilla, di umano, sabi sa akin ng mga taga Cavite, maikukumpara ang Cavite na parang si Sara ang Revilla at si Bongbong ang Remulla. Ayaw ng tao sa Cavite dito sa mga Remulla. May totoo ba yan sa mga naririnig ko? Kaya anong ginagawa? Parehas nung ginagawa kay BP Sara. Pinababagsak si BP Sara dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Ganyan din ang ginagawa kay Revilla. Pinababagsak si Revilla dahil hindi kaya sa patas na eleksyon.
Hindi kakayanin ng Rimulya ang Revilla diyan sa Cavite. Oh. Ta's ngayon ang daming kaso. Samantalang yung mga magnanakaw, tahimik kayo, NBI? Ano nangyayari sa inyo? Oh. Sabagay, hawak ng DOJ dati ni Boying. Nudge Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Siya- Senator Bong Revilla, in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also a respondent in another case in one of the 6 cases. Ay, ba't ikaw nagsasalita? Salita ka na sa... Hindi, ano yan, tagapagsalita yan eh. Hindi, ako nagtataka lang ha. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, meron kayong kaibigang epal? Ako meron. Gusto nyo malaman? Sino? Lahat naman tayo may kaibigang epal. Lahat tayo may kaibigang epal, di ba? Pero yung may pagkakataon umepal na nahimik, nakakapagtaka. Parang nakajeta. Hindi nagsasalita. Di ba? Yung epal, bida-bida yan. Pag sa isang grupo, halimbawa, sa isang table, sa isang usapin, kailangan siya lagi bida. Hindi po pwedeng hindi magsasalta. Alam ko nakaka-relate kayo. Lagay niyo yung pangalan ng kaibigan yung epal. Diba si Boying hindi nagsasalta ngayon? Diba? Ganyan din nangyari nung kay Bantag, diba? Tapos kay, araw-araw yan. Araw-araw si Boying. Yang nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, biglang huminto. Tapos nabalita na may sakit. Pero itinatanggi, pero umamin din. Ngayon, ba't di na naman nagsasalita? Boying, relax ka lang. Baka kadidiin mo ng kadidiin sa Revilla, dyan sa Cavite, mauna ka pa. Baka hinuhukay mo yung sarili mong libingan. Kaya kalma ka lang dyan. Hindi mo madadala sa langit yung kapangyarihan mo. Maniwala ka sa akin. SOJ ka dito. Ombudsman ka dito. Pagdating mo sa langit, kung darating ka ron, wala, hindi mo rin pakikinabangan. In one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging. Ilagay nyo na yung violation din ni PRRD. Yan din ang tumbok nyo, si Sara din eh. Kasi napabalita na dinalaw nagkita sa ibang bansa si Bong Revilla at si BP Sara. So kaya, alam mo naman, pagka namarkahan kang Duterte, guguluhin ang buhay mo. And in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa Alam mo kaya yung kay Gutesa, yung salaysay, hindi man lang binigyan ng pansin. Kasi sinong mas matimbang ang salaysay? Etong mama na ito o yung kay Gutesa? Kasi yung kay Gutesa, ang itinuturo si Bongbong Marcos at saka si Tambi.
Ito ang tinuturo si Revilla at saka si Villanueva, halatang-halatang fall guy, 'di ba? Sino ba talaga ang may kapangyarihan diyan sa flood control? Hindi naman 'yan maiikot-ikot lang basta-basta. Magpakatotoo na tayo. Hindi naman basta-basta maiikot 'yan. Posible maikot, pero hindi nila basta-basta maiikot 'yan. Ang may kapangyarihang makapag-ikot talaga niyan, yung magpinsan. Si Gutesa, binibitbit niya mismo yung pera, dinadala sa kanila. Sino ka panipaniwala? Etong mama na ito ay nakinabang sa flood control. So, ibig sabihin, nililigtas niya ang sarili niya. Kasi gusto niyang mapunta dun sa witness protection program. Si Gutesa, walang kasalanan sa Pilipino. Walang kasalanan sa taong bayan, pero nagsalita. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Ganyan po kahina ang NBI natin. Wala ba silang confidential funds? Hindi nila naiisip ito. Niligaw nila lahat ang istorya dito kay Bong Revilla, dito kay Villanueva. Hindi po sa pinagtatanggol natin. 'Di ba? Pero alam naman natin nangyari dun sa mga anak niya eh. Hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineer. Ito, biglang nagbintang lang si Alcantara. Ang dali magsalita. Pero si Saldico nagsalita. Kinonfirm yung sinabi ni Gutesa. May pictures. First hand. Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. Totoo naman. Ganyan talaga. Harassment yan. Kasi yan labang Cavite yan. Tapos may pangarap pa, di ba? Binabanggit-banggit din ni John Vic itong kanyang pagtakbo. Posibilidad sa pagka-presidente. Diba? Doon pa lang sabit na itong magkapatid na Rimulya. Ombudsman, kapatid mo, tas kapatid mong isa tatakbo bilang presidente. Ano yan? Di ba? Anong karapatan ni Boying? Samantalang yung anak niya nadawit pa nga sa droga. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of you, In short, hindi tatayo sa korte yan. Ang problema dyan kasi sa ombudsman Pagka ipinasok na yan dyan, tapos ipinasok sa ombudsman, tapos na Sino bang ombudsman? Check Bernardo, Di ba? Ikaw pinanganak na lang kahapon kung di mo naiintindihan yung politikang nangyayari kasi it's very obvious Diba? Mayroon naman kasing malalalim na talagang hindi natin maiintindihan. Pero itong nangyayari dito, gipitan na lang ng gipitan I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. Yun. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kasi kailangan nila yan tulad niyan, nangako si Bongbong Marcos. May mga magpapasko sa kulungan. Maraming magpapasko sa kulungan. Nangyari ba? Hindi rin. Di ba? So, kung magpapakulong na rin lang sila, idadawit na nila yung mga kalaban nila sa politika.
Nay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong Ito nakakapagtaka. Simula nung binanggit ni Bongbong Marcos na binabribe daw siya ni Zaldico na hindi na kakansilahin ng passport, hihinto na siya mag-video. Yan po ang sabi ni Bongbong Marcos na sinabi ni Zaldico sa kanya. Bina-blackmail si Bongbong. Isipin mo, presidente, ba-blackmailin mo. Ako hindi naniniwala doon. Pero nakakapagtaka. Simula noon, wala nang bidyong nilabas si Zaldico. Hindi na rin natin alam kung pinatahimik to or inareglo na. Kaya hanggat hindi nila kayang pauwiin to si Zaldico, ako ay mananatili. Yun ang aking paniniwala. Inareglo na to si Zaldico. Dapat mapauwi nyo to. Napakidnap nyo nga si Bongbong ay si PRRD eh. Hindi nyo mapauwi yan. Kailangan yan. Kung hindi, nagkausap na yan. Pinatahimik na si Zaldico. Sige, hindi na kita kakasuhan. Hindi na kita pipilitin, makauwi. Tumahimik ka na. Magpasarap ka na lang dyan kung nasaan ka man. Huwag ka na lang magpakita sa mga Pilipino. Hayahay ka na lang dyan sa hotel mo. Magpa-deliver ka ng tubig kung anong gusto mo. Basta enjoy ka lang dyan sa hotel. Next topic po. Bago natin pag-usapan itong patungkol kay Torre, ako naniniwala ako. Kasi may bulong-bulungan. Hindi ko na lang sasabihin. Pero may mga bahong ilalabas ang Revilla laban sa mga dito kila Boying. Posible yan kasi magkakasama yan dyan sa Cavite. Diba? At alam natin, ang baho ay hindi mo matatago forever. Lalabas at lalabas yan. So, yung may nagsabi sa akin, alam mo, ganito, Kotsongali, ganito. Hindi tayo, ayaw natin maging chismis vlogger Pero antayin nyo. Ako naniniwala ako, may hawak na video. Ito si Revilla. Itong Revilla, laban dito kila Boying. Pero, antayin na lang, no? Pero kasi pag personal, hindi ako maglalabas niyan. Pero lalabas yan. Antayin. Tingnan natin, no? Ewan ko, Basta, naibanggit lang sa akin at hindi ko pwedeng sabihin kung sino nagbanggit. Basta kung marami kang kalokohan sa buhay, hindi mo forever may tatago yan. Okay, punta po tayo dito. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan Yung pogi, nakita niyo yan. May pogi ron, ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na opisyal nang ipinakilala bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ito si Torre. Alam mo, to si Torre, wala talagang respeto sa sarili. PNP chief ka. Sinibak ka. Saglit ka lang PNP chief. Sinibak ka agad. Dahil nagkaroon lang sila di umano ng iringan ni John Vic. Sinibak ka tapos ginawa kang spokesperson at general manager ng MMDA. Para ano? Para mag-resign ka, para yung kanilang PNP chief
ay maging 4-star kasi isa lang po ang 4-star dapat. So, pag nag-resign na siya, hindi na siya 4-star, tingnan mo, walang bait sa sarili to si ano. Nakakahiya to si Torre. Walang respeto sa sarili. Harap-harapan siyang sinasampal ni Revilla. Wala siyang ginawa. Ano? Ganyan ba ang PNP chief? Ganyan ba ang dating PNP chief? Harap-harapan kang binabastos, wala ka man lang ginawa. Tinanggap mo pa yung pambabastos at nilunok mo. Pwede naman sana hindi mo na pinansin eh. Pero tinanggap mo pa, nakakadiri ka. Di ba? Parang isa kang PNP chief, may nakita kang nagdodroga. To the very least, wag mo nang pansinin. Pero ikaw, iba po ginawa mo. Tinanggap mo pa na ikaw ang protector. Ikaw pa nagbabantay sa labas habang nagdodroga sa loob. Halimbawa lang po yan ha. Ganyan po walang karespeto sa sarili to si Torre. Sa bagay, yung ipakidnap po yung dating presidente. Talagang itong mama na ito. Hindi ko alam kung balat lang ang sunog dito. Baka pati kaluluwa niya ito, sunog na rin. Ganyan po kalupit tong mama na ito. Basta para sa pangarap. Kahit na yurakan na siya. Kahit insultuhin yung kanyang pagkatao. General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, 70 to 80% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay pangungunahan ni Torre. From PNP chief, ngayon tagalinis. Tagalinis ng daan. Metro Aid. Traffic. Pagka may nahuli to, may nahuli sa daan, mag-iingat kayo. Pupulutin kayo sa dahig. Ganyan ang gagawin nitong mama na to. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, siyempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung Focus mo si Duterte. traffic, dahil perennial naman yan. Traffic. Sa tingin nyo may magagawa to sa traffic? Wala, pampagulo lang yan. Ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Naging traffic police ang naman. Hindi ko inuinsulto yung traffic police pero pambihira naman, Torre. Hindi mo alam kung bakit ka nilagay dyan? Hindi mo alam ang dahilan? Pambihira. Harap-harapang pambabastos ang ginawa sa'yo ni John Vic. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue, Buong Pilipinas, kailangang improve ang traffic. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ng dating PNP chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Hindi. Tanga ka ba? Hindi, ako'y nagtatanong lang ha. And are you really that stupid?
Are you really that naive? Paano ka naging PNP chief? Sinasabi niya, kayo lang Hindi. Karamihan po ng Pilipino yan ang iniisip. Kaya yung sinasabi ni Toring yan, katangahan na yan. Pambihira. Halata, obvious na obvious. PNP chief, gagawin kang general manager ng MMDA tapos hindi mo sasabing demotion. Kung gago. Gaya ng sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? The government is a very, very big machinery. Isang malaking birokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, Sinasabi niya, presidente nasusunod. Alam namin yan. Pero sinasabi mo yung mga facts. Alam ng Pilipino yung presidente nasusunod. Pero yung ginawa sa'yo, demotion yan. Kahit pa sabihin natin yung presidente na susunod, yung kagaguhang ginawa sa'yo, demotion yun. Akatanga mo naman, kung PNP chief, kung hindi mo alam yun. Hindi mo kailangan kaming lecturean na yan prerogative ng presidente. Ang punto rito, pag-iinsulto yung ginawa sa'yo, demotion. Tapos hindi mo alam. Ganun kakatanga? isa itong pagkakataon para magsilbi na hindi niya palalagpasin. Para sa agenda. Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo, ha? Ano sabi ni Tito Soto? Malinis yung budget pero gusto ni PBB mas malinis pa. Walang yan. Nagsama-sama yung linis-linisan. Naayos na ba yung sinasabing kabit mo? Yung sinasabi ni Anjo Iliana ng kabit mo? Totoo ba yun? Bakit ko binabanggit yan? Kasi parang linis-linisan ito. This is very obvious. Akala ko naman nagbagong buhay itong mga to. Naimasmasan nung Pasko, kaya tayo ay nagpahinga muna. Sabi ko na, baka naman may pagbabago mangyayari sa gobyerno. Wala. Before, padaplis lang ang banat nitong dalawang magkaibigan, si Tito Soto at si Ping Lacson. Ngayon, hindi. Kumbagat sa bakla, dati, tinatago pa na sila'y bakla. Ngayon, lantaran na. Lantaran na yung pagiging bakla. Lantaran na sila'y kumukuha pa ng lalaki. Parang ito'y bakla na nagpasuso, pero itatanggi na bakla. Para itong bakla na nagdadamit pambabae, pero itatangging pambabae. Ganun ang ginagawa nitong dalawang magkaibigan, si Ping Lacson. Lahat naman kayo dyan malinis. Yan ang sasabihin nyo, lahat kayo dyan malinis. Ako napagtaka talaga. Magkano kaya ang pakinabang nito si Tito Soto sa ghost projects? Grabe to. Hindi ba to nahihiya? Dahil may mga matitinong Soto, ha? Tapos in denial, pero lantaran. Grabe, oh. Kasipsip kay Bongbong Marcos. Tapos excited. Naalala niyo nung pinag-uusapan yung impeachment ni BP Sara, excited tong mama na to. Ganyan po kadugyot itong tao na ito. Ganyan na po kadugyot ang karakter ng mga politiko natin. Matindi po. Kaya nakakasama ng loob itong nangyayari sa Pilipinas. But anyway, maraming magbabago ngayong 2026. Ang lupit niya ito. Inaresto to si Pokis. Pero, ako sa tingin ko bagamat ito'y nakakaasar, nakakasakit ng damdamin itong ginagawa ng gobyernong ito, ito is a good sign. Bakit kanyo? Pag-usapan po natin. Kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaarestong tulad ko.
O yan. Sabi ko nga sa inyo, ito ay mistulang blessing in disguise. Ito ay parang good news para sa atin lahat. Dahil alam naman natin na itong gobyerno natin gumagalaw ng pailalim. Merong tumatalon sa bangin, may mga ganyan eh. Merong biglang tumatahimik. Hello, Saldi ko, nasan ka na? Merong biglang tumatahimik ng ganon, di ba? So, biglang nag-iiba ang istorya, binabago ang istorya, pero itong kay Pokis, hindi nila maitatanggi. Ito'y galaw ng administrasyon ng bangag. Ito'y televise, ito'y nasa balita, ito'y hindi maiwasan na kahit na mainstream media nakakampi nila, kailangan nilang ibalita. Nakita natin na ang bangag administration desperado na. Pikon na. Itong pag-aka-aresto kay Pokis, nilathala na sa buong Pilipinas ang pag-amin. Malapit na ang katapusan na itong si Bongbong Marcos. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Yun nga ang nakakapag dito, nakakasar na nakita ninyo. Yung mga nagsasalita, yun ang inaaresto. Okay, pero yung magnanakaw, haya-hayang buhay. Ang sarap. 'Di ba? Oo, nagbabayad pa dito, may tubig dito, nako, ano ba yung tubig? 'Di ba? Sila haya-hayang buhay. Ang sarap ng buhay nila. Pero yung mga nagsasalita, yan ang pinipigilan. Etong mga kakampi nila. Etong mga pinklawan, kaya nakakabwisit. Wala nang inatupag kung hindi Duterte. Duterte at Duterte na lang. Inciting to sedition ang usapan. Bakit? Hindi. Ang dami ng gugulo. Ang daming gustong pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? Yung mga NPA, yung mga makakaliwa. Bakit hindi yan yung mga rebelde, hindi yan yung pagtuunan nyo ng pansin? Ay sa bagay, parang kakampi nyo na eh. 'Di ba? Ano sa tingin ninyo? Kakampi na ba ng gobyernong ito etong mga NPA? Etong mga makakaliwa, etong mga komunista, etong mga magugulo? Tahimik sila ngayon kasama ang pinklawan. Ito po, I have nothing against Catholic Church. Pero kahit Katoliko ngayon, yung mga pare, hindi man lahat, marami tahimik. Kayo yung maiingay dati. It shows yung real character ninyo. Ngayon kailangan kayo, asa na kayo. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis. Kaya alam nyo mga kababayan ko, huwag po tayong titigil, huwag tayong papatakot. Ito'y tinatakot to eh. Tinatakot tayo, huwag tayong hihinto. Hindi po tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Tayo ay nananawagan na magsalita. Huwag tayong titigil sa pagsasalita. This is our year. Maniwala po kayo mga kababayan ko. This is our year, 2026. Maiahon tayo sa mga magnanakaw. Ang higit sa lahat, I'm very confident na maiaahon tayo dyan sa mga lintik na mga adik na yan. Konti na lang, mga kababayan, konti na lang. Huwag tayong papatakot. Dire-diretso. Hindi to sedition. Hindi to inciting to sedition. Tayo ay nananawagan na ipagpatuloy ang ating pagrereklamo sa gobyerno sa mapayapang paraan. Dahil marami pang susunod dito kay Pokis. The more nyong hinihinto ang isang bagay,
the more nyong ginagamit ang inyong kapangyarihan at pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, meron tayong nababalitaan, marami pang susunod sa sundalo, sa kapulisan. Anong gusto nyo? Anong mas gusto nyo sa pulis? Tahimik? Sunod lang ng sunod? Sa sundalo? Kahit alam adik, sunod lang sunod? Ako'y nagtatanong lang, ganun ba gusto nyo sa mga sundalo natin? Tanong lang, anong sa tingin ninyo? Pero meron talagang napipikon. May mga susunod dito kay Poki. Tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto nating mapanagot. Ang bigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Yun yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin. Wala naman ganon. Ayun, ito usapin yan. Ha? Bakit daw siya kinulong? Yun ang tanong. Bakit siya inaresto? Okay? Destabilization. Alam nyo ba yung salitang destabilization? Yan na parating sinasabi ni Claire. Kayo ba yung magtitiwala pa dyan sa lintik na Claire na yan? Dati, galit na galit siyang kay Bongbong Marcos. Ngayon, kulang na lang. Himuri ng tubig. Himuri. Ba't ba tubig ako na? Himuri ng ang tumbong ni Bongbong. Konti na lang. Di ba? Pambihira, Hindi po destabilization kapag nakikita mo yung pagnanakaw tapos magsasalita ka doon sa nakikita mo. Hindi po destabilization yun. Yun po ay karapatan na nasa sa saligang batas. Ang problema, kampi-kampi kayo dyan. Pag nasasaktan kayo, dahil tubig, ayan na naman si Tu. Pag kayo'y nasasaktan, huwag niyong pinapa-aresto. Alam niyo kung bakit? Lalo kayong nahahalatang pikon. Tinatamaan kayo. Nasasaktan kayo. Ulitin natin ang pagpo-post sa Facebook ay hindi destabilization. Ito ay paglabas. Ako'y iniengganyo ko po kayo. Mag-post kayo sa Facebook. Wag natin pababagsakin ang pamahalaan. Dahil kung ang pamahalaan ay talagang magnanakaw at wala ng tiwala ang taong bayan, hindi natin sila kailangang pabagsakin. Babagsak sila ng kusa. Bakit? Sila mismo mau-overdose. Mau-overdose sila sa kanilang kagahaman sa kapangyarihan at pera. So hindi po tayo nag-e-encourage pabagsakin ng gobyerno. Ako'y naniniwala, mas masakit ang pagbagsak nila pag ang langit ang gumalaw. Tayo, ini-encourage ko lang kayo, tuloy. Hindi po destabilization yan. Tuloy niyong isigaw yung laman ng puso ninyo sa mapayapang paraan. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon.
Binahasahan pa ng Miranda rights. Eh sinasabi sa Miranda rights, nakalagay po 'yan sa batas, eh meron kang karapatan sa abogado. Eh hindi mo naman pinaharap sa abogado, bigla na lang ano, Tory style, eh, 'di ba? Doon ka na magpaliwanag, wala abogado. Ganon ang style, binitbit lang. Pero pasalamat din 'to, ha? Pasalamat. Si Pokis kasi kung ang umaresto dito at PNP chief pa si Torre. Malamang ito nandun na sa ICC na to. Oo, doon bibit-bitin yan. Hindi natin alam, baka sa Timbuktu dalhin to si Pokis, di ba? Wala eh. Pag si Torre ang bumirada ng aresto, walang due process. Walang due process. Ha? Basta yan ang nag-serve ng warrant of arrest. Walang due process dyan. Ha? Oh, sasabihin lang sa'yo, my way or the hard way? Oh, ganun. Susunod ka na. Di ba? Pero sa buhay ng tao, tapat-tapat lang yan. Kinaya lang naman yan ni Torre dahil may edad na si PRRD. Pero kita nyo, bilis ng karma. Yung dating PNP chief, saglit lang. Ngayon, tagalinis ng daan. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Susubaybayan po natin itong balitang ito dahil napakalaki po nito. Okay? Puntahan po natin yung next topic. Isang malaking balita itong kay Pokis, no? Pero ito, pangalawa, malaking balita rin itong press con ni Chavit. Tatandaan natin may history to si Chavit. Pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin. Wala tayo hindi natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno. Pero meron siyang binanggit dito. Oo. Tingnan nyo pong mabuti. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag si Singson may sabi. At ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Si Bongbong Marcos mastermind. Mangyayari ba itong mga to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos, yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako'y masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Bakit? Ito ipapatunayan natin. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit itong binanggit niya. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus, may taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na. Tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba Ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. Isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. Nung binitbit sila sa Hawaii, namatay na yung tatay niya. 'Di ba?
ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi rito, ako'y naniniwala, ha? Ay hindi na magtatagal 'to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, naku, deadly po yan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Oh. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan, napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Nung pagbagsak ng rating na, bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Bakla itong mama na ito. Duwag ito. Duwag humarap sa media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Hindi humaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Hindi ganoon. Ang layo nito kay PRRD. Si PRRD inaharap ang tao. Consistently inaharap ang tao, ini-interview. Hindi siya nagtatago sa palda ng babae. Hindi nagtatago sa palda ng tagapagsalita. Siya mismo. Pero kita nyo, ang inaayos ni Bongbong Marcos, imahe. Hindi na po maniniwala ang tao sa ganyan. Kaya nga sabi ko, kusang babagsak to itong gobyerno ni Bongbong Marcos eh. Tatandaan nyo, pagsagad na, wala nang tiwala ang taong bayan. Kahit anong sabihin ni Bongbong Marcos, magko-collapse ang gobyerno ng kusa. Dahil kahit tahimik ang sundalo, kahit tahimik ang pulis, pag nawalan na ang taong bayan ng tiwala sa liderato, babagsak ang ekonomiya. Even yung mga pulis at sundalo, pamilya nila magugutom na. Babagsak. Maniwala po kayo, babagsak ang ekonomiya natin. Yun lang ang masakit. Bago bumagsak yung gobyerno ni Bongbong Marcos, sad-sad na po tayo. Pero mangyayari at mangyayari yan. Dahil nakikita natin wala nang tiwala ang taong bayan. Wala nang investor. Yung dollar, pataas na naman. Bumaba lang saglit, napansin ninyo kasi December, pumapasok yung remittance nyo mga OFW. Pero back to normal na tayo. Ano mangyayari? Tingnan nyo. First Monday, unang pasok pa lang, bulusok na naman, taas na naman ng dolyar. Problema yan. Babagsak talaga ekonomiya natin. Unahan lang yan. Mamamatay ang taong bayan. O ito unang mamamatay. Makukukunin ito eh. O hindi po tayo nagbibintang ha. Pero tatandaan natin. Makapangyarihan din ng Panginoon. Hindi niya na mahahayaang maubos ang Pilipino dahil sa pagnanakaw ng mga animal na to. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit. Ito sinasabi ni Chavit, no? Pinagmalaki niya yung flood control. Tapos, nung siningil siya ng nature, ng bagyo, nagbaha, yung punot dulo ng problema na si Tambaloslos, yung kanyang pinsan, hindi naman niya kinastigo. Hindi naghahanap talaga ng solusyon si Bongbong Marcos. Or hindi niya talaga mahanap ang solusyon kasi kasabwat siya. Anong punto ko rito, mga kababayan?
Yung sinasabi kong pagbagsak ng tiwala, kahit anong pangakong gawin ni Bongbong Marcos, isipin mo pinagmalaki mo yung flood control projects. Tapos bumagsak. Tapos hindi mo inaayos ng maayos. Eh di wala talagang tiwala ang taong bayan. Mauuwi tayo sa puro pangako, 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 pero ang Pilipino gutom, 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 gutom. Anong kalalabasan? Kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ni Tito Soto, kahit anong sabihin ng mga Rimulya, ang taong bayan hindi na magtitiwala. Si Martin Romualdez, naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Secretary Eric Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Yan. Ay, nako. Si Claire, alam mo, si Claire, siya lang ang nakikinabang. Kasi yung banat ni Claire is not really effective. Lalo pong nasira, sa totoo lang, lalong nasira si Bongbong Marcos. Lumabas po si Bongbong Marcos na duwag. Tapos, anong meron kay Bongbong kung hindi trolls? Kasi si Claire hindi naman umaarting USEC eh. Hindi rin siya umaarting abogado. Ang arte niya troll. So, in short, nakikita nyo ba? Kasi kung effective ang pagtatanggol ni Claire kay Bongbong Marcos, hindi lalagapak ang trust rating ni Bongbong. Lagapak pa rin. So in short, wala ding silbi si Claire. Pero si Claire may kinita. Pwede siya nakinabang. So yung taong bayan, yung pera ng taong bayan na pinambayad kay Claire, nagamit ang taong bayan. Hindi rin nakinabang si Bongbong. Sino lang ang panalo? Si Claire. Panalo yung vlog niya. Pinapanood siya. May sahod pa siya. Eh malamang may bonus din yan. Eh pagtanggol mo yung ganyang kahirap. Ano yan? Hero ba? Si Darna ba yan si Claire? Para ipagtanggol niya yung ganyang kahirap ng libre? Ng maliit lang ang bayad? Wag nga tayo. O, sinong na? Yumaman. Siya lang. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila, kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration, sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong
Yung sinabi ni Singson na mamaya papaliwanag natin yung 40 years. Yung huling pagkakatanggal ng kanyang tatay ay may ibig sabihin. 40 years. Explain natin mamaya. Ha? Noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda. Yan. Hinamon ha. Hinamon ni... Kasi dito pa ata yan. Ito. Sa debate challenge ni Manong Chavit. Media lang, yan din ang banat ng Malacanang. Hanati. Saglit. Puro pa media lang, yan din ang banat ng Malacanang sa debate challenge ni Manong Chavit. Dagdag ni Yusek Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate, kundi sa pag-aksyon para mapanagot ang dapat managot. At yan daw ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Sana rin daw noon sila naghamon ng debate. Nang aminin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang ghost projects noong panahon niya, pero hindi naman naimbestigahan. Anak ng teteng talaga si Claire. Hinamon ni Chavit, eto si Bongbong Marcos ng debate. Anong sagot? Kasalanan na naman ni Duterte. Eto si Claire, Halatang halata. Di ba? Nakarinig na kayong magsalita ang abogado? They make sense, di ba? Hindi parang troll. Nakikita nyo, minsan kahit yung ibang abogado, even yung mga hindi ako sang-ayon na abogado, pag nagsalita sila, may matututunan ka. They make sense. Abogado. Yung abogado, pag nagsalita, tunog abogado. Ito tunog troll talaga. Parang nasa GC nila, ay, lahat ng balita balik sa Duterte. Okay? Kahit si Mr. Tubig, ituro nyo si Duterte. Ano ba yung tubig na yan? Yung tubig, yung water. Diba ganyan ang kinalalabasan nitong animal na ito. Puro na lang Duterte. Diba? Ako magdududa kung siguro sila ay teenager. Ako sa tingin ko, baka type nito si Claire kung pareha silang teenager baka kinakalantari na nito si Claire si PRRD. Diba? Isipin nyo debate. Pero ito yan. Si Bongbong Marcos, guaranteed, duwag yan. Duwag sa debate yan. Bobo Hindi po tayo naninirang tao. Totoo to sinasabi ko, bobo si Bongbong Marcos. Bakit? Sunog ang utak. Dahil sa droga Okay? Hindi natin iniinsulto yung mahihina ang utak. Pero si Bongbong kasi kasalanan niya. Durog ang utak Sunog ang utak niyan si Bongbong Marcos. Kaya nga hindi nga makapag-create ng sentence yan ng binabasa Hindi makapag-create yan ng sentence na may sense na hindi binabasa. Uutal-utal. Sunog ang utak Kaya nga nabalita itong Venezuelan president si Maduro. Oo. Maraming nagsasabi bakit naman ginawa ng US yun. Pero sa katunayan, ako hindi ko man alam itong totoong nangyari. Hindi naman tayo aral dito. Pero marami akong napapanood na talagang mas gusto ng Venezuela yung nangyari. At kinuha yung kanilang presidente. Bakit konektado sa drugs? Trump, Amerika, kailan mo kami tutulungan sa mga adik na opisyal ng gobyernong ito? Diba? Sabi nila marami bakit daw inano yung soberanya ng Valenzuela. Ikinabuti ng taong bayan Isipin mo, dinaya. Nangyayari ba sa Pilipinas yan? Dinaya ang eleksyon. Yung presidente connected sa droga. Total may EDCA rito, Trump.
ba't hindi ka naman gumalaw-galaw? Kuhanin mo na. Bago pa kuhanin ni Lord. Etong mga adik na opisyal. Kasi bakit ka naman kasi mag-uupi opisyal na mahilig ka sa droga? Hindi ko rin naman maintindihan itong mga animal na to. Di ba? Pero debate, malabo yan. Kasalanan to. Alam nyo kung sino may kasalanan? Kaya ayaw lumaban ng debate. Kasalanan ni Cayetano yan. Pinahiya. Nilaspag. Niyurakan sa debate. Tinapak-tapakan si Bongbong Marcos. Last niyang debate yun, ayaw na. Hindi na siya pinayagang magdebate. Siguro, pag pumayag ng debate ito si Bongbong Marcos, magsisuicide si Lisa at si Boying. Hindi na nila malalaman kung paano ipagtatanggol si Bongbong Marcos. Kaya over there, dead body, hindi matutuloy ang debate na yan. Malabo yan. Kaya anong style? Sisi sa Duterte. Ni Mrs. Tubig. ni Mrs. Tubig. Si Claire Castro. O, next topic po tayo. Ito po, tingnan natin. Tingnan nyo to. Ito yung sinasabi natin patungkol sa 40 days. Kasi sabi, number 40 in the Bible means completion and a start of new beginning. O, totoo yan. Kasi 1986, 60 years old si Marcos Sr. Tapos after 40 years, 60 years old na rin ito si, tama ba 60? Hindi ko mabasa eh. Babasahin ko. 1986, 68 years old si Marcos Sr. nung natanggal. 2026 is exactly 68 years old na rin si Bongbong Marcos. At posible matanggal. At ako'y naniniwala this will happen. Hindi ko pinatatanggal ha. Pinipredict ko lang po ang posibilidad. And sabi dito, history is repeating itself. Bakit, kanyo? Kasi sobra na po. Hindi ko alam kung paano pa matatagal. Kung hindi dahil sa mga pare, kung hindi dahil sa mga pinklawan na walang paninindigan, bagsak na po si Bongbong Marcos. Na posibleng ikatanggal niya. Hindi ko pinapatanggal, posibleng ikatanggal niya. Kaya ako'y naniniwala ito'y mangyayari. Pero saan pa ba pupunta? Doon na rin eh. Bakit? Hindi na maiwasan. Yung baho nito, nangangaliwasaw na. Parang nanunuot na yung baho. Diba? Ano bang ibig sabihin nito? Sa Biblia kasi, yung 40 years, remember that, nung si Moses, nung inalis sa Egypt, yung mga Israelites at dadalhin sa Promised Land, it took them 40 years bago makarating doon dahil pasaway. Pasaway itong mga Israelites bago nakarating sa Promised Land. At 40 years, 40 days, nung pinako ang Panginoon at siya'y nabuhay muli, bago siya umakyat sa langit, 40 days. And also, nung nag-fasting, ang Panginoong Jesus natin, na remember that, nag-fasting siya 40 days. Tinukso siya ng dyablo. So marami pong ganyan sa Biblia. Even nung umakyat si Moses sa Mount Sinai para katagpuin ang Panginoon, 40 days din. Okay? So very meaningful po ito sa Bible. Hindi natin alam kung ito may kaugnayan dito. Pero baka ibigay sa atin ng Panginoon ang bagong simula. Di ba? So speaking of yung aking bagong binuksan na topic sa aking Facebook, yung fasting. Tayo po yung nagfa-fasting. Susubukan natin mag-fasting 48 hours a week. Hindi lang po yan for spiritual. Ito po ay good for the health. Yan, kasi po, malaking bagay na yung sugar natin, yung ating sa katawan, may tulong po yung fasting. But anyway, nabanggit ko lang ulit, no? So, yan po ang connection yan.
malay natin, 'di ba? May bagong panimula ang mga Pilipino. Sana naman ito'y akin lang. Maubos na yung mga adik na politiko dahil yan ang nagpapahirap sa bayang Pilipinas. O next po. Eto meron pong imbitasyon si Chavit Singson. One time, big time rally versus corruption isinusulong ni Chavit Singson. Sana, hopefully, itong February na to. Malay natin, di ba? Last na rin ni Bongbong Marcos tong February 25 ba yun? O, itong EDSA 1. Malay natin, we really don't know. Is 68 years old na siya. After 40 years, yung anak naman na natanggal. Alam nyo, dapat sa katunayan ako'y naniniwala. Nung nagsalita si Amy, kung tinuloy lang ang rally, nagkaroon ng 3rd day, 4th day, 5th day, tapos na yung problema natin sa mga adik. Kaya lang, hindi natin inaasahang pagkakataon na hinto yung rally, which I respect dahil siguro yun ang pinahintulutan ng ating Panginoon, malay mo, baka ngayon. Ngayong February 25, or di ko alam kung kailan man ito pinaplano ni Chavit Singson na rally, pero supportahan po natin.